Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So meron tayong gagawin dito na isang Honda RS na 150. Wiring problem po ito. Mag-i-install tayo ng mini driving light, ayos ng signal light. Tapos ang pinaka main problem ay wala pong starter motor. Walang push start. Meron siyang starter motor. Ang ibig kong sabihin hindi po gumagana. So ito mga bro ay galing pa po ito ng Taguig. Pakita ko muna sa inyo. So pag inon natin, ayan, pagdating pala natin mga bro, nakakalas na yan kasi ginagawa na nila. Yan, meron mga ginagawa dito mga motor mga bro. So pag pino-start, walang reaction ang relay. Pero parang kung mapapansin nyo, parang humihina naman yung ilaw. Oh. Ibig sabihin, nagre-react yung power niya. Possible na hindi sira yung switch. So tuturo ko sa inyo mga bro kung paano ang dapat or kung paano ang wiring function nito, wiring troubleshooting, kung paano ayusin ang Honda RS 150 na walang starter motor. So, bago natin umpisahan mga bro yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi yung updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Uulitin ko mga bro, ang gagawin natin ngayon ay Honda RS na 150. So, hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga bro yung kasi marami tayong gagawin dito. Meron tayong mga tatanggalin na mga wires. Kasi meron mga naka-install dito. Tatanggalin natin, tapos wala rin siyang busina. Signal light, ayusin po natin lahat. So, ngayon, ang share ko lang sa inyo mga bro is kung paano ayusin yung starter motor ng Honda RS. So marami na akong video nito mga bro, marami na tayong video ng tutorial kung paano mag-ayos ng starter motor. Halimbawa, nawalan kayo ng starter motor. So dito sa Honda RS mga bro, matatagpuan nyo yung flash relay, nandito yan. Tapos yung battery nasa kabila, yung starter motor naman ay nandito siya sa ilalim. Kasi malimit yung starter motor nandito sa ibabaw. So kanya-kanyang design po yan. Meron sa ilalim, meron sa taas, meron naman dito. Parang CB125 lang siya. Tapos, siyempre yung starter motor. Ito mga bro, mas maganda po mag-troubleshoot ng motor kapag alam nyo talaga yung function ng bawat wires. Tapos, kung paano siya gumagana, napakadali lang mag-ayos or mag-troubleshoot ng wirings. So, kagaya nito mga bro. Di ba, ang problema nito ay, walang push start. So, wag muna agad kayo magpalit ng pyesa. Kailangan nyo munang i-troubleshoot kung ano ba yung problema. So, para mag-push start mga bro, ang kailangan nga natin dyan, unang-una battery. Pasensya na yung kamay ko mga bro, dumi na oh. Nagbabalat. Unang-una battery. Battery lang na hindi basta battery. Kailangan full charge, mga 12.5 pataas. Ang kanyang laman. Pangalawa, dapat good condition yung starter. Kasi yung itong relay mga bro, ito yung nagbabato ng power from battery papunta ng starter motor. So mamaya ituturo ko sa inyo yung function ng bawat wires niya. Tapos para naman matrigger to, dito naman manggagaling yung command niya. Ayan. Tapos, ayun. Ganun lang. So ngayon, saan kayo mag-uumpisa? Mag-troubleshoot kapag nangyari na ganito na ayaw mag-start. Okay, so ito mga bro, baka ganito rin yung problema mo. Ito po ay applicable ito sa lahat ng klase ng motor, no? Sa lahat ng klase ng motor na mayroong starter motor or relay. Kasi meron naman mga motor na wala nang mga starter motor, yung mga ACG na mga FI ngayon, kagaya ng mga NMAX na B2, mga Aerox, Honda Click, Honda Beat. Yan. Ang mga motor pong ganyan, wala po yung mga starter motor. So meron silang CKP. So, crankshaft position sensor. Tapos, ayun na nga, mga ECG type yung mga, nila, ECU. Kaya wala na silang, Pero hindi po lahat ng FI. Kasi meron naman mga FI na mayroon pa rin starter motor. Kagaya ng ito, yung B1, 9MAX, kagaya ng MIUI. Ayan. Ano pa ba? Yung mga, Borgman, meron po yung mga starter motor. Pero balik tayo dito mga bro. So, dito, unahin muna natin yung Unahin natin i-check mga bro yung battery niya. So gamit kayo ng test light or tester.
So kapag hindi pa kayo masyadong familiar, ako kasi mga bro, sa tagal ko nang gumagawa rin ng mga ganitong wirings, minsan sa ilaw pa lang ng tester, ng test light na gamit ko yung gamit ko, sa test light pa lang na gamit ko, kaya kong hulaan kung ilan na lang yung base doon sa liwanag na binabato ng ilaw ko. Minsan napipredict ko kung anong voltahe yung output ng isang battery. So gamit tayo ng test light mga bro. Ito yung test light na ginagamit natin. Tapos mapapansin nyo, bago rin yung battery niya. OD battery po yan. Yan, OD battery, di ba? So ito, test light. Ayan o. So sa ganitong ilaw ng test light mga bro, mga 12.5. Ayan, malakas siya eh. Pagpalagay, mga 12.5 to, yung mga ganito. Okay, mga 12.5 ang voltahe nito. So ngayon, kailangan i-check nyo muna yung battery, dapat mayroon. So kapag mayroon yan mga bro, punta tayo dito sa starter. Ito kasi ginagawa na kasi ito mga bro eh. Kakarating ko lang din, nandito pala tayo sa sa may Tanawan. So dito mga bro, di ba okay na yung starter, ay yung battery na check nyo na. Ngayon, meron ditong starter relay. Ayan. So sa starter relay mga bro, ayan, mayroon po tayong 4 na terminals diyan. Dalawang malaki, ito isa, dalawa, tapos itong wire na to, ito yung trigger. So ang mga Honda ay malimit po yan, positive trigger yan. So itong dalawang malaki mga bro, yung isang terminal niyan galing ng battery, yung isang terminal naman papunta ng starter. Okay? Ulitin ko, yung isang terminal galing ng battery, yung isang terminal papunta po ng starter. So para malaman nyo dito kung ano yung sa battery, gamit ulit tayo ng test light mga bro. Yan, gamit tayo ng test light. Kaya sabi ko sa inyo mga bro, napakahalaga ng test light sa pagtutroubleshoot. So ito ikabit natin sa body ground, negative. Tapos i-check natin to. Di umilaw, di ba? Dapat umilaw yung isa niyan. So lipat natin sa body ground. Baka hindi ko makapit yung body ground eh. Ayun, body ground din problema. So yung isa umilaw, ibig sabihin ito yung galing ng battery. Yung isa naman galing ng starter. So ito kasi mga bro, ang function nito parang relay lang din. Parang relay na puro pin na yung ginagamit natin sa busina. So kailangan masuplayan muna yung dalawang coil para mag-trigger to. So ang nangyayari dito sa relay, kapag itong dalawang wire nagka-supply ng positive negative, yung power na nanggagaling dito, kasi wala yan mga bro. Ito meron. Yung isang terminal, pero ito wala. Di ba? Wala siya. So ang logic, pagka ito na-supply ng positive negative, itong supply na to nandito sa positive ng relay, lilipat yan dito sa kabila. Ngayon, ito nga yung isa na to, ito yung papunta ng starter motor. Kaya yung starter motor, mayroong malaking wire yan. Ayun 'Di ba? Mayroon siyang malaking wire. Doon din papunta yan. So ganoon ang function. Ngayon, para malaman niyo mga bro para malaman nyo kung gumagana pa yung starter motor, i-short nyo to. Pag sinort nyo to, pag pinag-short nyo to, dapat iikot yung starter motor natin. So, dalawang bagay. Pag in-start ko to, pag sinort ko at umikot, ibig sabihin, wiring lang ang problema. Ngayon, kapag hindi siya umikot, possible na starter motor talagang may problema sa kanya. So, try natin. Kahit pa tayong susian, dapat gagana siya. Ayun. Diba? So, kung mapapansin nyo, nag-trigger pa yung starter natin. Yan. So, nag-trigger pa. So, maganda yun mga bro kasi ang ibig sabihin lang nun, buo pa yung starter motor natin. Alright? So, balik tayo dito. Bakit hindi pa rin siya gumagana dito? Gumagana naman yung starter. Dito mga bro, napakadali lang din ito. Sabi ko nga sa inyo, yung Honda ay positive trigger. Ayan, positive trigger po ito. So, sa starter, dito sa switch kasi nito mga bro, wala na naman ibang wire. Dadalawang wire lang po ito. Ayan, so pag tinanggal nyo tong handle switch, mayroon dalawang wire lang kayong makikita. Isang itim na may stripe na puti at yung yellow na may stripe na kulay pula. Yung itim, galing po yan ng accessory wire. Ayan. So, para maniwala kayo, gamit ulit tayo ng test light mga bro. Test light natin. So, lakabit natin to sa dito sa negative. Tapos, iyon natin. Ayan. Iyon natin mga bro
Yung itim, dapat may ilaw yan. Ayan, hindi pa natin sinasaksak. Yung itim, dapat may ilaw. Check natin. Ayun, may ilaw. So, maganda yan. Ibig sabihin, mayroong positive supply yung kulay itim natin. Kasi kapag wala yan mga bro, hindi talaga magti-trigger yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung itim na may stripe na puti, yan yung accessory wire. Pag pinindot nyo naman, lilipat dito yung supply sa kulay dilaw. Ngayon, yung kulay dilaw naman, yung papunta dun sa wire. Ngayon, pag binalatan natin to, meron ditong kulay dilaw. So, bye-bye natin. Ito, hindi na pala stock to mga bro. Kasi kulay itim din ng stock nito eh. Kulay puti. Pan-TMX na itong nakalagay. Yan, di ba? Mayroong kulay dilaw oh. Yung kulay dilaw na may stripe na pula, ito rin yun. So, dapat, ang mangyayari dyan mga bro, kapag ka pinindot nyo, ito, di ba? Yung itim, mayroon. Di ba? Yung itim, mayroon. Tapos, yung dilaw, dapat wala yan. Yeah, wala siya. Pero, pag pinindot ko to, pasensya na kayo mga bro kasi wala tayong katulong. Pag pinindot ko to, ayun, nagkakaroon siya, di ba? Yan. Ibig sabihin mga bro, ibig sabihin yan, hindi sira ito. Hindi po sira yung switch natin. Paano nyo malalaman kung sira na yung switch? Kapag ka pinipindot nyo, di ba may ilaw yung kulay itim, tapos chiniklight nyo yung kulay dilaw. Pag pinipindot nyo, hindi na nagtitrigger or ayaw gumana ng ilaw or hindi nakakatawid yung ilaw. Ang ibig sabihin yan, sira na yung switch natin. So ngayon, dahil buo yung kulay yellow, minsan yan mga bro, nangyayari dyan, napuputol po yan. Napuputol yan. So, dapat yung dilaw na yan, makakatawid dito yan. Ngayon, dito tayo mag-test light. Test light lang ang katapat yan mga bro. Huwag kayo magpalit ng pyesa para hindi kayo magastusan. Okay, so nakakabit na yung test light natin. Pindot. Ayun, wala oh. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Check nga natin sa kabila. Baka hindi lang nakadikit. Check natin sa positive ng battery. Dito tayo sa kabila mga bro. Para makita nyo. Ayun, di ba? So, mayroon positive. Okay. Okay, may ilaw yung test light. Ulitin natin. Baka nag-loose lang. So, kapag wala pa rin to, ang problema is yung kulay dilaw. Magwawiling tayo ng panibago dyan. Ganun dyan. Okay. So, start ulit. Yan o. Ayun, mayroon na. Mayroon na mga bro. Ayun o. Oh. Diba? So, mayroon na. Mayroon na mga bro. Ngayon, meron tayong positive. Kasi yung dilaw, positive po yan. Ngayon, kailangan natin ng negative. Hindi rin naman gagana mga bro yung starter mo or yung relay mo kapag walang negative. Right? Hindi gagana yan kapag walang negative. Kaya kailangan meron tayong negative. So, sa paghahanap ng negative, yung clip nyo, test light, ikabit nyo lang yan sa positive ng battery. Okay? Oops, tanggal. Kabit natin dito sa positive ng battery yan. Tapos, check nyo. Ayan, umiilaw. Negative. Lahat ng umiilaw dyan, consider as negative po yan. Ayan o. Umiilaw yung makina. May mga body ground tayo. Ngayon, chinek natin yung dilaw. I-check natin tong kulay green na may stripe. Green na may stripe. Ayan o. Ibig sabihin, may negative siya. Ayan, may negative. Dito mga bro, buo naman siya. Ano? Buo naman siya. Mayroon siyang negative, mayroong positive. Buo yung switch natin. So dito mga bro, 100%. Ang problema po nito is starter relay. So tanggalin natin yung starter relay. Ito. Patayin lang natin. Tanggalin natin yung starter relay. Mayroon lang dalawang 10mm yan. Ito. 10mm, dalawa. Tapos hugutin nyo lang to. Yan. Madali lang din naman to mga bro. Para lang kayo naglalaro. Kailangan matutunan nyo yung mga ganito. Para sa troubleshooting, hindi kayo pumunta sa mga shop. Kayang-kaya nyo to. Yan. Tanggalin natin to. Oops. Okay. Tanggal na. Bolt. Kapalitan natin to mga bro ng pan-TMX din. Ayan o. Tanggalin natin to. So gamit lang kayo ng tools dito mga bro. Ito maluwag na eh. Kasi nga ginagawa na rin to mga bro. Hindi lang nalaman kasi walang test light. Ganun kahalaga yung test light kapag ka nagwa-wiring. Mahirap hulaan yan. Okay.
So ito ay, yan. Ito yung pan-TMX. Ito yung papalitan natin. So bibili muna tayo nito. Update ko kayo mamaya. Bili muna tayo. Nakabili ni pala tayo mga bro ng starter relay. Ang gagamitin natin ay MRTR. Ito lang po yung available sa shop. So mas maigi kung meron kayong pang rouser, mas matibay po yung ano ng rouser na starter relay. Hindi basta-basta nasisira. Ito pan TMX po. Ayan. So kapag ka bumili kayo nito, meron na siyang kasamang bolt. Ayan. Tapos yung socket, kukunin nyo na lang kasi kailangan natin yung ganitong socket. Ito kukunin natin. Ito kasi disaksak. Ito naman may parehas naman may terminal, magkaiba lang nga lang. Okay, so ikakabit ko muna 'to mga bro. Update ko kayo mamaya kapag kaya nakabit na natin. Hindi naman kayo magkakabaliktad dito. Kung sakali man na magkabaliktad yung kabit nyo dito, wala pong polarity yan. Pwedeng dito yung positive, pwedeng dito yung positive ng galing ng battery. Okay lang po 'yon. Right, so wiringan ko muna 'to tapos update ko kayo, balikan ko kayo kapag nakabit na natin. Update tayo mga bro. Ayan, so bali nakabit na natin yung terminal niya. Ayan, dalawa po yan. Okay, bago. Ito yung luma. Ayan, ito po yung kanyang luma. Tapos, nakabit na rin natin yung socket niya. Ayan, so in-splice natin. Lagyan nyo na lang mga bro ng tape, ano? Para maganda, iwas short ba. Kapag nag-splice kayo, mas may tape. Kung nakahinang, much better yan. Kung nakahinang cloth tape, pwede rin. So ngayon, susubukan na natin to mga bro kung gagana. Okay, on. Yan, patapusin lang natin yung animation. Okay, tapos start. Yun o. Ayos mga bro, gano'n lang, di ba? So, sabi ko sa inyo mga bro, basic troubleshooting lang. Yung mga wiring sa motor, kailangan lang dyan, basic troubleshooting. Hindi nyo po kailangan magpalit ng pyesa dyan. Kasi kapag nagpalit kayo ng pyesa, doon lumalaki yung gastos. Okay, ulitin natin. On. Then, push start. Easy. Right? So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. At, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin kakabitan ng mini driving light at ibang mga wirings niya. So, bali, gumawa ako ng video para doon sa starter motor natin. So, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at pricey lagi.